million, I will talk to my lawyer if we can countercharge $1 billion. Baka eto na ang panahon na maging mayaman ako. Siguro, i-ready mo na yung 1 billion. Alright, good morning. So, dito na naman tayo sa tabi ng kalsada. Ayan. Kaya maingay na naman. Alright, so sa mapagpalang araw sa ating lahat at sa bayan ng Pilipinas. Panibagong video naman tayo ngayon. Panibagong reaction. At sa ating reaction ngayon ay itong si Bojack TV, Madam Maharlika. Papasawan naman ako. Alright, so panoorin natin kung ano ang reaksyon ni Madam. Ang hindi nila nasisindak ito si Madam Maharlika. Alright, so panoorin nyo na lang po. Sa kaso na sasampa daw ni Abel Bacudio na dating nanglilimahid bago mag-eleksyon. Isa-isahin ko ang kanyang mga kasinungalingan dahil thank you nga sa aking palangga na nag-subscribe dito. Ay, nag-subscribe na nood dito dahil yung aking palangga, pinagtsagaan daw niya yung press con. No, mga dugyot, okay, na nag-imbita ng mga media para lang i-defame ako. Again, they're not gonna win, darling, to defame me. I bet. Nolan, hindi mo naman kamag-anak si Bibot Nolan, ha? Okay, palangga. Okay, iba pa yon. Ngayon, mga kaibigan, sagutin natin ng isa. Okay? Una, ang kasinungalingan daw, okay? Hindi, kasinungalingan niya kasi very famous ka na Maharlika, sabi ni ST Alien. Ganito talagang alindog ng mga nakatulog ng bonggang-bongga. I feel so refreshed. Diba? So, eto. Ikaw, Abel Bacudio. Okay? Nuknukan ka ng kadyutahan ng kasinungalingan. Mga kababayan, umpisa natin dun sa kanyang sinabi na ako daw po, bilang isang Marcos supporter, ay nag-reach out sa kanya para maging kaibigan. So that is a big lie. Okay? Sa araw na ito, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba actually nabanggit ko na to and I'm still consistent and true to my statement. Si Bacudio na isang fake friend na sinungaling, nuknukan ng sinungaling, ang dami mong kasinungalingan, bakla, sinusunog ka na sa impyerno. Okay? Ang sabi niya mga kababayan, ako daw ay nag-reach out sa kanya. Sino ba to si Abel Bacudio? Siya po ay isang naglilimahid na designer na lumapit sa amin ni Joe, na kaibigan ko, para i-promote siya kay Lisa Ahas Araneta. Dahil hindi po siya kilala ni Lisa Ahas Araneta. At ako at si Joe ang nagtulong sa kanya para makilala siya ni Lisa Smugs dahil ang totoo, mababait kami nilalang. Okay. So Abel, number 1 na sampal ko sa'yo na sinasabi mo ako ang nag-reach out. Nag-message sa akin si Joe, sorry Joe, nananahimik ka na ngayon, but I hope magsalita ka in due time, you know, na pinakilala po yan sa akin ni Joe na, you know, campaign, nagtumulong din kay Kuting ng Norte. Ang sabi sa akin ni Joe, Miss Maharlika, meron tayong kababayan na inaapi ng mga dilawan kasi kinancel culture. Sabi niya sa akin, interviewin mo. Gagawa ako ng group chat para ipakilala sa iyo. So just para malaman niyo mga kababayan na si Maharlika ay laging nasa katotohanan. Diba? Ngayon, sabi ni Nina Manuel, thank you pala niya sa sinabi ko noon. Okay. Pakita ko po sa inyo yung paano kami nagkakilala. Aling ka. Totoo, based sa iyong statement, may dala kang cash mula sa Pilipinas, galing sa panggagancho mong scammer ka, at bumili ka ng Rolex sa New York, tapos binitbit mo papuntang Pilipinas. Diba? At that's number 1 Rolex. Naalala niyo po, sinabi ko sa inyo, no? Umuwi ako, I have to look kung... Teka muna. Yeah, yung uling-uwi ko nung inauguration. Binili kita at kaya ko rin magpakita ng evidence ng 2 Gucci na sapatos. Okay? Ginamit ko rin ang credit card ko. Bakit ka nagpabili ng 2 Gucci na sapatos? Para i-bribe mo kay Jay na makeup artist ni Lisa Ahas. Ano ba naman, hindi ko kilala yung mga tao sa likod ni Lisa. Binribe mo, binigay mo sa kanya, Chris Eduardo.
na kausapin si Alice Eduardo, na sabihin mo ate, kausapin mo si Alice Eduardo na magtayo siya ng boutique para sa'yo dito sa Beverly Hills, sa Amerika, at gagawin mo ako manager. Mayo na asawa ni Don Solueta na nag-a-addict. Addictus nagpupulburon. Ikaw ang nagkwento sa akin. At, itudo na natin, yung kaibigan mo doon sa Manila Pen, okay, na pinakilala mo sa akin, yun ang nagkwento sa akin, nagpakita ng picture na si Marcos Jr. may pinakita sa ating picture na nagpupulburon. Ngayon, todo natin, labas natin. Ngayon mga palangga, ito ay maliwanag na orchestrated at planado ni Lisa Ahas Araneta Marcos kasi ito po ay what? Gusto tayong sindakin. Diba? Look at General Macanas. Diba? Sinisindak ni Acorda. Iba din ang laban ni General Macanas. And I think, bigyan ko rin kayo ng update doon. And the intention of this, mga palangga, ay magpa-press conference para itumba ko. Hindi man nanalo ito pa lang. Mga bano, mga lawyer na niya, mga bano. Hindi daw, sabi daw ng kliyente nila, daw ipakulong ganun. Kliyente mo magsasabi, unang-una, kung ano ang parusa nang ipapataw, kung ano man, kung maging manalo man kayo sa kaso ninyo, kasi hindi kayo mananalo, yun ang susundin, hindi kayo mga julul. Mga julul, mabuha ka ng inang... Ano pa to? Dahil nga si Lisa Smags, ang motibo niya ay takutin ako dahil hindi siya makafile ng case against me dahil sasampanin ko siya ng ebidensya, mga palangga. Gumagamit si Lisa ng mga tao. Ito na nga Sabi ko nga si Glenn Chong nga nasa Pilipinas, hindi makasukasuhan Kasi the-drug siya ni Glenn Chong sa hukay. Kaya drug siya ni Glenn Chong against Smartmatic, mga palangga. So ano pa mga kaanuhan dito? I think nasabi ko na lahat, no? So bring it on, okay? Abangan niyo, at least meron tayong meron kayong aabangan.